Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Sonia. Isang batang babaeng ipinanganak na hindi kinilala ng mga magulang at inampon ng isang pamilya. Kaya naman hindi ko alam kung sino ang tunay kong mga magulang, Chin. Pero ang alam ko, ang nag-adapt sa akin ay minahal ako. Ang nakagisnan kong adoptive parents ko ay mabuti naman sa akin. Itinuring akong totoong anak nila. Binigay nila sa akin ang lahat ng kailangan ko. Sa pagkain, hanggang sa edukasyon. Isa lang ang hindi ko talaga maintindihan. Kung bakit hindi ako tanggap ng mga adoptive sisters ko. Dalawa sila, Chin. Pareho nilang hindi gusto ang pag-adapt sa akin. Kahit baby pa ako, never daw nila akong minahal. Ganon sila ka-vocals. Nilalait nila ako, nagdalaga ako, binubuli pa rin ako. Pinapakita nila at pinaparamdam na galit sila. Hindi nila ako tinatrato bilang isang tunay na kapatid. Legal ang pag-adapt sa akin, Chin. Kung kaya naman dapat ay turing na nila akong totoong kapatid. Kaya naman pag wala ang parents ko, malungkot ako. Sobrang sakit at lungkot dahil sa kanilang mga ginagawa. At hindi ko alam kung bakit nila ginagawa sa akin yon. Kung bakit sila ganun sa akin. Siguro nga in the first place, hindi ako ang kanilang tunay na kapatid. Siguro ay dahil sa hindi ako ang tipong kapatid na gusto nila. Gusto kasi nila lalaki. Pero nagkataong babae ako. Pero hindi ko na rin inalinta na yun. Nagpatuloy ako sa pagiging mabuti, isang mabait na anak at mapagmahal. Ang hirap nga lang pala maging isang adoptee. Lagi kang may tanong sa iyong isipan. Bakit hindi ako ang tunay na anak ng aking mga magulang? Bakit ako'y inampun nila? Bakit ibinigay ako ng totoo kong mga magulang sa iba? Lagi kang may duda sa iyong sarili kapag adopted ka. Lagi kang may takot na hindi ka tanggap ng iyong pamilya. Natatakot ako na isang araw, hindi na nila ako kikilalaning anak. Pero sanay na rin naman ako, hindi ako kinilalang kapatid. Isang araw, nakausap ko yung mga adoptive parents ko. Mga nag-adapt sa akin tungkol sa aking nararamdaman. Binigyan nila ako ng lakas ng loob at ipinaramdam na hindi ako iba sa kanila. Sinasabi nila sa akin na tunay akong anak. At walang pinagkaiba, adopted man o hindi. At mahal nila ako. Dama ko din naman, Chin, na mahal ako ng mga magulang ko. Isinilang lang ako ng totoo kong nanay. Pero ang nag-aruga matapos akong isilang ay sila na. Kaya bakit ko pa hahanapin ang totoo kong nanay? Gayong ako ay ipinamigay. Although naisip ko din na hindi na importante kung sino aking tunay na mga magulang. Pero sa dako ng puso ko, iniisip ko sana hinahanap ako. Makilala ko lang naman sila. Pero ang sabi ko, importante may pamilya na akong nagmamahal sa akin. Yung mga adoptive sisters ko, lagi nila akong sinasabihan na sampid lang ako sa bahay nila. Sabi ko, siguro immature pa sila para maintindihan na legally adopted ako ng kanilang mga magulang. Alam mo ba yung pag may maraming tao, Chin,
Talagang hindi nila kinoconsider akong sister nila. Laging sinasabi sampid lang daw ako. Adopted. Pinapakita nila at laging sinasabi sa karamihan lahat ng kahinaan ko, lahat yung mga flaws ko, mga bagay na katawa-tawa sa akin. Madami pa akong naririnig na masasakit na salita mula sa kanila. Pero iniisip ko na sige lang, mahal naman ako ng mga magulang ko. Alam mo yung hindi nila ako pinapayagang sumama sa mga parties, Jean. Kahit sa school, mga activities, sila magkasama, ako hindi. Laging naiiwan, huling hinahatid. Lagi nilang pinaparamdam na superior sila sa akin. Lagi nilang pinagmamalaki yung kanilang mga achievements. Lagi nilang pinapakita yung magagandang gamit nila at sinasabing wag na akong bilhan. Halos walang araw na hindi nila pinaparamdam na hindi nila ako tunay na kapatid. Pinapakita nila na one day, traidor daw ako. Pinagdududahan nila ang aking pagkatao. Laging in denial kapag tinatanong sila kung sister ba ako. Minsan, kapag mapag-isa ako, umiiyak na lang ako. Parang ayokong lumabas ng kwarto. Dahil hindi ko alam kung paano ko sila haharapin. Pero ang pinakamasakit sa lahat ay yung mismong sinabi nila sa harap ng kanilang mga magulang na hindi nila ako tanggap kahit kailan. Yung mga kahihiyan, okay lang sa akin. Yung mga ginagawa nilang pambubuli, okay lang sa akin. Pero ang harap-harapang sasabihan akong kailanman ay hindi nila ako matanggap mismo sa harap ng parents ko. Parang wala na akong magagawa dun. Pero hindi rin naman ako sumusuko, Chin. Sabi ko, hindi naman siguro forever na magiging ganito. Tatanda din sila at makakaunawa sila. Kaya nagpatuloy ako sa pagiging mabuting anak. Nag-excel ako sa school at madami ding achievements. Nararamdaman ko na insecure sila sa akin, kaya sila galit. Dahil may mga achievements akong hindi nila kayang gawin, hindi nila kayang maabot. At very appreciative ang mga parents ko sa akin. Sabi ko, isang araw magiging mabait din sila sa akin. Magbabago din sila. Matatanggap din nila ako bilang kapatid nila. Nag-focus ako sa aking mga pangarap at mga layunin, Chin. Nag-aral ng mabuti. Gumraduate with honors at nakapagtrabaho ng may dedikasyon. At sa paglipas ng panahon, naging isang matagumpay, masayang tao. Hindi ko nasasabihin dahil makikilala ako kung ano ang profession ko ngayon. Isang profession na naging proud ang parents ko sa akin. Kahit ang mga sisters ko ay nananatili pa rin aloof sa akin, hindi pa rin ako tanggap. Pero nararamdaman ko na masaya din sila. Dahil gumraduate ako with honors at nakapasa sa board exams. Okay na yun sa akin. Kahit wala akong maituring na kapatid. Gusto ko lang sabihin sa mga taong nakaranas na pang-aabuso sa pamilya. Hindi naman forever ganun. Mag-focus na lang tayo sa saya. Huwag na lang nating isipin yung mga kalungkutan at ang mga luhang dinanas natin sa kanila. Huwag kayong mawala ng pag-asa at kumpiyansa sa inyong sarili. Isipin mo na lang, mahalaga ka. Nabuhay ka sa mundo dahil may mission ka pa. And you are special. Ang mahalaga, may mga taong nagmamahal sa'yo. Hanggang dito na lamang, Jean. Yan ang aking kwento. Hanggang sa muli. Ang inyong kamaks,
Sonia. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past only at Dear Mugs FM with DJ Chini.